So sa kasong ito, nagbigay ng leave ang korte at binigyan nila ang ombudsman ng 60 days para magkaruling on doon sa motion for reconsideration or investigation. Why did you file that? As we have maintained, meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong, no? So, wala kayong you refuse to enter any plea yes, sa conversation. Senator Bong also did not enter any plea. He respectfully refused to enter a plea, and so the court, pag ganun po yung court po yung mag-enter ng plea ng not guilty. So yun po, tulad po ng naipaliwanag namin nung last time, kaya po hindi nag-enter ng plea si Senator Bong kasi po minimaintain niya yung position niya na kinu-question yung legality or validity ng information. And so, para makapag-avail pa siya ng mga remedies na pwedeng ma-avail para questionin yung legality ng information. Why did you file the motion for investigation sa ombudsman? Sorry po? Why did you file the leave of court? Okay. Nasa rules po kasi na kailangan kapag nasa korte na umabot yung kaso, before aktuhan ng ombudsman yung motion for reconsideration or investigation, kailangan may leave of court or pinapayagan ng court. Bakit? Kasi doctrine or ang ruling is once nasa korte na ang kaso, it is the court that would have full control ng proceedings. So, kailangan ang paalam o pahintulot ng korte na payagan na ipasa pabalik ang reconsideration or investigation sa ombudsman. So, sa kasong ito, nagbigay ng leave ang korte at binigyan nila ang ombudsman ng 60 days para magkaruling on doon sa motion for reconsideration or investigation. Why did you file that? As we have maintained, meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong, no? So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Yung binanggit namin dati na may higit kumulang 700 pages na complaint na hindi siya na-furnish. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. And you welcome the decision of the partial granting? Yes. And ma'am, magbe-bail kayo, may petition for Yes, bail? we intend to mag-file po ng petition for bail. Nagbigay po yung korte ng deadline na dapat ma-file yung petition not later than February 20, 2026. Kailan po kayo Not later than February 20, 2026. Attorney, I want to clarify lang, yung motion to leave is a new one or the court just resolved your motion for reconsideration? That was part of the MR? Parang omnibus motion po yun, so maraming motion. So isa sa mga motion ay i-grant ng korte ng leave para makapag-file ng motion for reconsideration or investigation before the ombudsman. So luma na yan, hindi man luma pero maybe a few weeks or a week ago na-file, and then na-deny, nag-motion for reconsideration, and it was partially granted yung motion. So inallow yung leave para bumalik sa ombudsman yun. Alright. May preliminary conference na sa Meron na paano po. Tapos makaka-affect yung pre-trial po ay sa March 6, 2026 po. attend po ba si former Opo, mag-attend po siya ng pre-trial sa March 6, 2026 po. Pero yung gusto review of evidence, hindi siya. Hindi na po. Sa pre-marking and preliminary conference, hindi na po siya attend. Pero sa pre-trial po ay attend po si Senator. Attorney, may minumay? Ano lang naman po kasi yun parang minamark lang po naman yung mga ebidensya doon. So, hindi naman necessary yung presence niya. So, nagpaalam sa korte na hindi na siya mag-attend during those proceedings. Attorney, kamusta yung moral po ni Senator? Lumalaban siya. Lumalaban po.